What we do here is go back. Napakaganda ng birita mga kapogi. So ito yung motorcycle natin mga kapogi, Honda Click Game Changer version 2. Yan, 2018 ko nabili yan. So sa video to, papakita ko sa inyo yung procedure, paano siya ginawa, kung ano yung mga ginamit na materialis sa kanya, at kung magkano yung mga nagastos ko sa kanya. Siyempre pupukusan ko na lang yung pinaka rear disc brake. So sa mga nagtatanong kung ano yung mga kinostomize dyan, para sa akin ito yung mga binago ko. Unang-una swing arm, pang PCX yung ginamit natin. Hindi ko naman na-explain kung ano yung ginamit ng iba. I-explain ko dito kung ano yung mga ginamit ko. Yung pansarili lang, yung akin lang. Ang ginamit natin is ito, PCX swing arm. Yan. Kasi kaya yung PCX swing arm ginamit ko mga kapugi, kasi meron na siyang kabitan ng bracket para sa caliper. Sa caliper naman, itong RCB na to ginamit ko. Pero yung bracket niyan, may binago pa rin sa kanya mga kapugi. Yan. Doon sa naggumawa ng ganitong bracket ko, nag-convert sa akin, ginawa niya pa ng paraan yan. Dinugtungan niya yung pinaka bracket ng caliper ko. Ito. Tapos ginawa niya na panibagong butas, tsaka nilagyan niya ng thread. May washer siya kasi inurong siya ng konti. Yan. Doon naman sa nagtatanong kung tatama raw ba tong rotor bolt na to, kung tatama sa swing arm, hindi po. Ito po siya. Yan. Hindi po siya tumatama. Napakalaki po ng pagitan niya. Yun. Yan, kung papansin nyo. Tapos gumamit po ako ng aluminum na adapter para pagkakapitan po ng rotor disc tsaka sa mags. Yan na rin yung naging spacer nya para dito sa caliper. Yan. Kung may pag-a-adjust man babaguhin, dito na lang po yun. Yan. Ayun yung mga closer look nya. Ayan po. Yan. Sa nagtatanong naman kung malaki ba yung kain nito, dito sa may disc brake natin, ang ginamit ko po is pang sniper. Ayan. Kung mapapansin nyo, may guhit siya dito. Ganun kalaki po yung kain yan. Mula dito hanggang dito. Yan. Ganun po kalaki yung kain niya. Halos gitna po kasi nga po binago po yung adapter nito. Nung caliper. Yung bracket ng caliper, binago po yan. Ginawan po siya ng panibagong butas. Yan. Tapos sa tambucho naman, wala po akong binago sa tambucho. Yan. Kasi ang ginawa ko, sabi ko kasi baka maibenta ko pa itong tambucho na to. So pinagawan ko siya ng paraan. Nagpagawa po ako ng bracket yan sa ilalim. Ayan po siya. Itong bakal na to, kasi meron naman yung swing arm ng PCX, meron naman siyang tornilyuhan dito tsaka doon sa kabila. Hindi makita. Yan. So ginawa na lang po siya ng paraan. Gumawa po ng bracket, tas pinaletter ayan, payo. Yan, para medyo pumasok siya. Kasi kung hindi ginawang payo yan, uusli po yan. Gaganon yan. So binend po yun dito sa banda sa gitna. Ito yung kung napapansin nyo, yun. Binend siya para pumasok siya doon sa nilagyan ng bolt. Yung tornilyuhan pa rin ng pipe yung ginamit. Dito wala, pero hindi po siya maalog. Yan, aalog na yung motor pero hindi mo pa rin ito maalog kasi matibay yung pagkakayari sa kanya doon. Kasi ginamitan ko siya ng mga hose holder. Yung hose ko, dapat RCB yung gagamitin natin. Kaso nabitin po ako. 2000mm po yung ginamit ko. Bitin po. Hindi siya sumakto. Bitin na bitin. Kung siguro kung nandito yung caliper ko, pwede pa kasi sayang naman yung butas ng swing arm kung dito ko lalagay. Tsaka mas maganda kasi pag nandito. Yun, ang ginamit ko, ordinary hose na lang. 2400mm yung ginamit. Yan. Sa mags naman, nagiba na rin po ako ng mags. X-Speed XR8 po yung ginamit natin. Yan, sa nagtatanong kung pre-wheel pa, pre-wheel naman po siya. Wala po siyang, hindi po siya naiipit or ano man. Yan, kasi pantay na pantay lang siya. Ngayon, sa nagtatanong naman po, kung magkano yung nagastos natin dito, is naka 3,252 po ako. Dito sa pagpapagawa nitong bracket, tsaka sa pagpapaayos lahat nito. Pero yung hindi po kasama yung materials doon, kasi ang materials po doon ay akin po lahat. Itong caliper, swing arm, disc, yun, akin po yun. Ang kanila lang po sa 3,250 is ito pong yung adapter po na pinagkakabitan ng rotor disc. Yan, kanila po yung aluminum po yan, diba? Ay, may kamahalan pero sulit na rin naman po kasi kita nyo naman po yung gawa, diba? Tsaka aluminum po yung ginamit, hindi po nangangalawang to. Ayun po yung pinaka-enable ko sa kanya, aluminum po yung pinaka-ginamit sa kanya. Yan, diba? Hindi po ako nagpabakan, aluminum po yung ginamit sa kanya. Yan. May mas mura mga kapogi Kaya rin po nilang gumawa doon sa pinagpagawa ko. Kunyari, stock na P6 swing arm. Tapos ganito yung caliper nyo. Gagawa nila ng bracket. Gagawa nila ng panibagong butas.
stock PCX 6 Tapos kung namahalan po kayo sa RCB, may nabibili naman po mga ordinaryong gantong caliper. Tapos sa rotor disc, ganyan. Flat po yung ginamit ko. Kung gagamit kayo ng bowl type, sigurado magkakaroon pa rin ng pagbabago doon. Mas maganda kung flat na yung gamitin nyo kung magpapagawa rin kayo ng bracket na ganito. Kung gusto nyo po, metal din, pipinturahan naman po nila yung katulad ng ginawa nila dito, flat bar, pininturahan po nila bago nila ikabit. Yan. Kumbaga, ito lang yung mga inano ko, ginamit ko para mas quality na rin yung hinabor ko, mga branded na rin. Ito lang hindi po ako diskumpiyado po ako sa hose na to, hindi ko alam tatak niya. Diba? Kasi kung mapapansin nyo, kaya gusto ko ng branded. Etong bakal niya dito, may mga konting kalakalawang na. Ito sa hose na to hindi katulad ng pinaka RCB, iba yung materials talaga niya, iba talaga siya yung ginamit sa kanya, yung RCB na hose. So ayan po, ngayon yung mga pinagbabago ng motor natin. Diba? Doon naman po sa nagtatanong kung nagsiservice po ako, hindi po ako nagsiservice ng ganito. Nagpagawa lang po ako. Yan. Kumbaga mula February kasi pinag-ipunan ko na yung mga parts na bibilin ko rito. Tapos ngayong May, ayan, napagawa ko na po siya. Sulit po, hindi po mahal yung pagkabayad. Sulit na sulit po yung para sa akin. Para doon po sa gumawa. Diba? Kasi kung for safety mo naman yung habol mo, sulit na sulit po yung nangyari sa pinakamotor natin. Napamahal na lang po yung mga gastos ko kasi nag-upgrade na rin po ako nitong upuan. Nasa description po kung ano yung mga in-upgrade ko po sa kanya. Nandiyan po sa listahan. Upuan. Nag-RCB na rin po ako na handle grip. Yan, pati brake master. Sa brake master, kung nagtitipid po kayo, kahit yung paano kaliwa na lang po bilhin nyo, basta may tangke. Siyempre, disc brake na po yan. Ako po kasi nagpalit po akong pareho. Ayan. RCB po pareho, may tangke. Yan. Tapos, yun dito, may pagbabagong mangyayari po dito. Ayan po yung tinabasan ko. Nilagari ko lang po siya, tapos sinisis ko ng liha. Diba? Malinis naman po yung pagkakayari ko. Yung nasa ilalim nga lang, isang fairings. Ito po. Kasi magkahiwalay ito eh. Ito tsaka ito, magkahiwalay po yan. Ayun, medyo sa labas lang, medyo sobra pa. Pero okay lang kasi natakpan naman po siya nito. Ito gray po ito eh, pininturahan ko lang siya kanina ng samurai. Nisprayan ko. Kasi marami na siyang gasgas gawa ng ito. Nakababa po yan dito, inangat ko na lang to. Yan, marami na kasi siyang gasgas. Bumagay naman sa kanya. Yan. Yan lang naman yung mga na-upgrade ko dyan, kaya naging mahal yung lahat ng nagastos ko. Kasi inipon ko po lahat ng pyesa bago ko po siya i-upgrade. Yan. Yan lang po yung mga nabago sa akin. Yung shock ko, 295mm. RCB na rin po yan. Medyo semi-lowered po yan kasi gusto ko na medyo mababa para hindi po nakatipto yung pa ako. Ayan po yung closer look sa likod. Yung laki nung nakakain niya. Yan, ganyan po. Yan. Nagtatanong, ano pong advantage ng pagkakaroon ng rear disc brake? Siyempre, bukod sa malakas na yung preno mo, save ka pa, di ba? Kasi hindi na malakas yung drum brake sa akin kasi nagpalit na nga po ako ng brake shoe. Although hindi naman po stock yung pinalit ko kasi aftermarket din yung pinalit ko. Ganun din pa rin po siya. Hindi pa rin po siya naging makapit para sa akin. Nagpalit naman po ako ng bago na mags, ganun pa rin po siya. Di ba? Ayun yung advantage niya, malakas ang preno. Yun. At at the same time, tipid po siya sa maintenance. Gawa nga ng brake pad po ito. Matagal po bago mapudpud yung pinaka brake pad po niya. Yan yung pinaka advantage niya. Kasi itong akin, yung sa harapan, yan. Simula 2018 nung binili po ito, hindi pa po ako nagpapalit ng brake pad. Nilinis lang po yan. Tapos, ayun pa rin po yung stock ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nagpupudpud. Tsaka ito nga po pala, RCB na po yung ginamit natin dito. Na disc 190mm. Yan, masingit ko rin po. Tapos 4 holes po siya. Kasi yung stock po na ganito na max, 5 holes po. So nung nagpalit po ako ng max, 4 holes na lang siya. Kailangan ko na rin po magpalit ng ganito, ng rotor disc dito. Yan. Yung gulong niya is Ranger Scooter. Pirelli pa rin po. Yan, December ko lang po ibinili ito, kaya hindi pa po ako nagpapalit kasi bago-bago pa po siya. Marami lang po yung gulong kasi gawa ng may ginagawang construction dito sa Ayala Mall Circuit. Yan, dito po ako naggagawa ng vlog ngayon. Ngayon, sa disadvantage naman po niya, wala naman po ako nakikita bukod sa may mawawala yung combi brake niya. Yung combi brake po, para sa mga Honda Click, ang ibig po sabihin nun, pag nag-brake po ako dito sa likod, sa kaliwa, sasabay ng konti yung kanan. Yun. Baga 70% pag nag-brake po ako dito, sasabay ng konti yung pinakakanan. Yung harapan. Yan. Mawawala na po yun para sa mga combi brake lover. Pero sa akin, hindi naman po naging big deal yun kasi pwede ko naman po kasing sabay.
Pag pumareno ako dito, pwede ko rin naman pong isabay yung ng konti yung ano. Pero madalas ito talagang ginagamit ko kasi nga throttle lang ng throttle yung kanan ko po. Yan. Ano ba yung disadvantage? Wala na po yung handbrake dito. Magiging handbrake niya dito. Yung pinipiga po dito. Wala na po yung kasi nag-iba na po tayo ng lever ng tsaka ng brake master. Pero hindi naman din po issue sa akin yun kasi kung pwede ko naman po siyang itagilid tapos i-lock. Yun. Bali nangyayari po yung dati ginagamit ko yung pinaka brake lock niya, yung handbrake niya sa mga pataas na lugar. Pero ayun, nakakuha ko ng diskarte. Kumbaga kung saan yung nakapaalign sa kanya, doon ko siya inaharap ng konti, tapos nilalak ko para hindi siya malaglag. Yun lang po yung mga naging ano niya, disadvantage niya. Pero overall, napakaganda. Napakalakas ng preno niya, napaka-safe gamitin. Diba? Kung may mga katanungan pa po kayo, comment nyo lang po dyan. Agad ko naman po kung sasagutin yan. Or gagawa ko na lang po ulit ng panibagong review. Abangan nyo pala guys yung test drive ko rito sa Honda Click natin. About dyan sa may rear disc brake. Iti-test drive natin siya. So yun lang, kung nagustuhan nyo po itong video na to, like, share, subscribe na lang po kayo dito sa YouTube channel ko. Siyempre, click nyo na rin po yung notification bell para pag nag-upload na po ako ng bagong video about dito, about sa mga Honda Click o iba pa man, ma-notify po kayo at mapanood nyo agad. Yun lang po. Thank you!